Magandang gabi mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Wonder Vlogcaster. Isang nakakashock na balita mga ka-Wonder, isang kilalang tao na DDS nagwawala sa isang mall, huling-huli kam. Wonder Vlogcaster. So magandang gabi mga ka-Wonder. Huling-huli itong isang tao na to na malakas mang-asar. Kilalang kilala ito pa sa larangan ng pang-aasar kay BBM, no? Kung ano-anong mga making face ginagawa niya, ngininiwi niya yung uso niya, sasayaw-sayaw at sasabi-sabi ng bangag-bangag-bangag. Nasa pool siya na nagwawala dito sa isang mall. Wala nang patumpik-tumpik mga ka-Wonder. Eto, panoorin natin para malaman nyo kung sino siya. Sayang na putol eksena, wala rin magbi-video. Siguro namukhaan niyo mga ka-Wonder. Walang iba, kundi si Rowena Guanzon, aka tinatawag nga nila itong Rowena Buangzon. Ano? Ito, huling-huli sa cam. In and out pala siguro, ganito ang personality niya. At dyan nga sa mall, no, isang lalaki yung kanyang sinisigawan. Siguro foreigner ba yan o Pinoy? Sabi niya, minura niya, no? Stupid, mata pobre, ignoramos, yun yung mga narinig ko, no? And then, yun nga, wala raw Rolex, wala raw Gucci, hindi ko alam, siguro, hindi natin alam kung ano yung naging pinagmulan ng kanilang away, pero nakakahiya yan mga ka-Wonder, no? Na ito nga siya, kumbaga yung kanilang mga personality ay nagre-reflect. At nakikita ng tao, yung tunay na kulay, nitong mga umaapi sa mga mababait kagaya ni PBBM, na hindi nga nagka-fight back, hindi nga nagre-retaliate. Huling-huli si Rowena Guanzon na nagwawala. Na talagang makita mo, lumulusog pa siya dun sa lalaki. At ang laki-laki ng boses. I think, yung mga ganito, sabi nga sa psychology, they need to seek help. Kasi hindi nila makontrol yung kanilang anger. Lalo na sa public. No? Sa publiko yan, mga ka-Wonder. Hindi naman yan sa bahay mo. Pinagsisigawan mo yung taong hindi mo pakilala. Although hindi natin alam yung pinagmula ng issue, pero hindi ka dapat nagwawala. No? Lalo na ikaw, kilala ka. Pwede mo namang daanin sa diplomasya at kausapin yung tao. Hindi yung mumurahin mo pa at kung ano-anong sinabi mo. Actually, pwede siya i-demanda nitong taon to. No? Antayin natin mga ka-Wonder kung i-demanda nga siya nito para maturuan ng leksyon itong si Rowena Guanzon. Kita natin kapag napapanood natin yan dito sa YouTube or sa Facebook na yung mga post niya, pambabanat niya. Ito may lately, kahapon may napanood na naman ako sa kanya, no? Binabanatan niya na naman si PBBM. May mga narinig tayo sa kanya, no? Kung bakit siya ganyan. Narinig natin kung bakit patuloy niyang kung bakit patuloy niyang ino-oppress, patuloy niyang inaano si PBBM, no? Parang hinaharas sa pamamagitan ng mga words na kanyang sinasabi, bangag, kung ano-ano pa sinasabi niya, may make face pa siya, nakangiwiing uso. Ayan, kitang-kita mga ka-Wonder, no? Na ang totoong kulay ng tao, kahit sa humarap sa camera, or sa Facebook, or sa YouTube, magpakita, o magbigay ng kanilang mga saloobin, pati sa outside nila na buhay, nagre-reflect yung kanila pong katauhan, no? So, ayan mga ka-Wonder, unti-unti nating nakikita itong mga personality nitong mga bumabatikos, bumabara kay PBBM. Mana dun sa kanyang poon, na magagalitin. Talagang hindi makontrol yung galit. No? Kailangan ito ng anger management. Siguro stress din to sa buhay. Dahil hindi nila makamit yung gusto nila, hindi nila mapatalisik si PBBM. At kawawa naman yung lalaki, doon ibinaling. So, yun mga ka-Wonder. Basahin natin dito. Hindi ko nasasabihin kasi
Alam nyo na yung mga ganitong obvious words, mga profanity, hindi natin yan sinasabi rito. No? Sabi niya, Mo, okay, hindi ka nga naka-Rolex, hindi ka naka-Gucci. So, yun nga, yung lola nyo, awatin nyo. So, hindi ko lola yan. Lola yan, ang DDS, kaya awatin nyo yan. So, yan, nakakahiya, mga ka-wonder, no? Unti-unti nang naglalabasan yung mga bulok na yan. Kanina napanood ko itong si Magno na dating DDS. Binulgar niya nga rin itong si Pio Moreno ba yan? Pio Moreno na di umano parang relative yata nitong mga Duterte na siyang ilang beses daw nahulihan ng drugs, no? Na lakas nilang mansabi kay BBM na bangag or involved, etc. yung pamilya. Yun naman pala. According dito kay Magno, yung Pio Moreno na yan, 2 beses na umunong nasabat na may, I'm not sure kung kilo ng shabu or marijuana, something like that, ano? Na nahulihan ng illegal drugs, illegal substance in other words. So yun, lahat po no, ng kanilang ginagawa ay bumabalik sa kanila. Kumbaga, tama yung kasabihan. Yung basurang itinatapon mo ay babalik sa iyo. So mabuti si Lord dahil ang Diyos kumikilos siya. No? Pinagtatanggol niya yung mga naaapi, yung mga voiceless. Siya po ang nagsasalita in behalf of them. Kaya leksyon yan. No? Na huwag tayong aapi ng tao, huwag tayong mga hamak. No? Ewan ko kung hindi tayo sure dyan kung magkano yan o kung bakit nagkakaganyan. Kung nalagyan ba yan o nabigyan, hindi natin sure. No? Kasi nga, bakit consistent sa pangbabara, sa pang-iinis, o napangakuan ng pwesto, hindi natin alam yan mga ka-wonder. No? Pero syempre, dun tayo bumabase kung bakit nila binabanatan at nilalait, hinahamak itong Pangulo ng bansa. Kung ibang presidente lang yan, baka napakulong na yan. Napasyat na yung mouth niyan. Hindi na yan makakapagsalita at uulit, no? Hindi ganoon ang Pangulo. Mabait. Minsan nga, yun na rin yung nakikita natin na inaabuso na siya, no? Dahil sa sobrang bait niya, hindi siya nagre-retaliate. Sabi nga ni Ben-Hur Abalos, binibintangan siya sa drugs. Hindi nga po pwede. Dahil in-offer nga ni PBBM yung kanyang isang kidney. And aside from that, asthmatic siya. Kaya hindi siya pwedeng mag-vices ng mga sigarilyo o yung inom shot lang yun, occasionally lang. So, hindi na lang siya sumasagot, no? Kasi minsan yung pagtatahimik, nami-misinterpret as guilty. So, mabuti naman, minsan sumasagot si PBBM. At yun nga, si Attorney Claire na lang ang ginagawa niyang mouthpiece na tagapagsalita, pero iba pa rin yung nagmumula sa kanya. Na minsan, sabi nga ng kasabihan, it is better to be a lion in a day than to be a sheep all your life. So minsan magpakita rin tayo, no? Kasi abusuhin ka kapag hindi ka nagre-retaliate, o hindi ka nagdidepensa sa sarili mo, no? Sabi niya nga itong si Sarah, no, may sinabi na papatayin. Na sabi niya hindi niya palalagpasan, papalagan niya. I don't know kung how, no? In what way na kanyang pinalagan. Hindi natin masyadong nakita o napansin, but maybe sa tahimik na paraan kumikilos din ang Pangulo. So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment dyan sa nakita nyong ugali nitong si Guanzon. And of course, give me a thumbs up if you like this video. Share this video para malaman nila yung ugali nitong lola ng mga DDS. And please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. God bless mga ka-wonder.